Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, bakit ganun? Bakit kung sino pa yung nasasaktan, ay siya pa yung hindi basta-bastang nakakalimot? Bakit kung sino pa yung nagkasala ay siya pa ang pinakauna at mabilis na nakaka-recover? Magandang araw sa inyo, Popoy at Bea, at pati na rin sa lahat ng mga nakatutok everyday sa Dear MOR. My name is Albi, 27 years old, and I'm from Sucat dito sa Parañaque. I'm currently working as a technical specialist sa isang company sa may Eastwood. Popoy at Bea, nag-message ako kasi gusto ko sanang maliwanagan. I was once in a long-term relationship with my girlfriend na si Red. Nagkakilala kami through a friend of a friend. I was infatuated at first, Popoy and Bea. Sobrang ganda kasi ni Red. Napaka-charming and sobrang epitome ng isang girlfriend material talaga siya. Noong nagkakilala nga kami, ay hindi ko na agad pinakawalan pa itong si Red. Agad akong nagpakilala and eventually, nanligaw. Hindi naging madali ang panliligaw ko, Popoy at Bea. For one, galing sa isang conservative Filipino-Chinese family itong si Red. Hindi ako agad na pinayagan ni Red na manligaw kasi nga wala akong Chinese blood. Pero pursigido ako. Ang term nga hahamakin ko ang lahat. So yun talaga ang ginawa ko. Popoy and Bea, hindi nagtagal ay bumigay din si Red. Umayag din siyang magpaligaw kahit ayaw pa talaga ng mga parents niya. Walang halong biro, may listahan ang parents ni Red ng mga possible suitors. At lahat sila ay Chinese or half Chinese. Lumaban ako syempre. Ako pa ba? Kung masipag ang mga suitors niya, mas masipag ako. Lahat ng kaya nilang ibigay kaya kong doblihin din. Sa dulo ng lahat ng ito ay naging kami na nga ni Red. Popoy at Bea, nakuha ko na rin ang napakatamis niyang oo. Smooth sailing naman kami ni Red for the most part. Madalang akong makabisita kila Red, pero naintindihan ko naman. Ayaw lang niya ng gulo. We were happy, Popoy and Bea. I've never felt this kind of love before. Kaya nga laking gulat ko nang bigla na lang hindi na nagpakita si Red sa akin one day. Isang araw, masaya pa kami. Nagkikwentuhan, then the next, wala na. Tumagal ng tumagal ang ganitong setup namin. Someone pointed out na I was waiting for nothing. Red's not coming back. I was officially ghosted. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Ang cute ng dimple mo. Ay nako, mga kapamilya, oras na natin 26 minutes makalipas ang alauna ng tanghali. Ayan, at ano nga ba? Itong inilalaban ng ating letter sender, 'di ba, na officially ghosted. Meron pala ganun. Meron Oo, meron officially pa. kami. Meron ding officially ghosted. Oh, Mm. confirmed na nag-ghost Correct. ako. Na iniwan na ako na walang dahilan. Ito yung sitwasyon, Popoy, na literal na iniwan ng walang dahilan tapos hindi mo na Meron. makontak and everything. Yeah. Kaya pala #DearMOR. Tapos na ba?
Kaya pala Oo. tapos na ba yung relasyon natin? Alam mo, ngayon lang ako, Bea, ngayon lang ako nakarinig na pwede palang gawing official na yung ghosting na yan. 'Di ba? Officially ghosted. 'Di ba? It's always unofficial, 'di ba? Kasi ang labo eh. Ang labo. Hindi, parang ano Oo. siguro. Alam mo, hindi ako natatawa kay Albi pero natatawa ako doon sa officially ghosted na term na Officially sinabi niya ghosted. Rita. Siguro Hindi, kasi kasi ganun parang nakatagal. Parang nung una siguro mga araw na hindi nagpaparamdam si Girl Lalu, ang dami pa niyang mga iniisip siguro, baka busy, out of town, whatsoever. Kaya nung na-confirm niya na, teka, parang malabo na ata nakausapin ako, parang or whatever. Baka doon niya talaga na-confirm na, okay guys, sarili Officially ko, ghosted. officially ghosted na talaga to. Hindi siya busy, hindi siya nag-out of town, talagang iniwan na lang niya ako ng walang dahilan. Diba? Ganun Ayan, yun. pero sa panahon ngayon kasi, Bea, wala rin ako makitang ibang term talaga. Kaya na-develop yan yung ghosted. Yung Kumbaga parang ghosted. multo ka na lang. Dati hindi naman natin ginagamit yan, di ba? Hindi na lang siya nagparamdam, mga ganon. Ayan, kasi ngayon, ang dami-dami ng paraan para to reach out sa isang tao. Kung ayaw kang kausapin personally, nandyan ang messenger, nandyan ang SMS, di ba? Yung texting, nandyan yung pagtawag, nandyan ang Facebook, nandyan ang para man lang makapag-send ng message, 'di ba? Maka-reply, ganyan. But like, how do you... wait lang, ilagay na muna natin yung sitwasyon natin sa kabilang side. Paano nga ba mang-ghost ng naging karelasyon mo nang hindi ka natutunton? Kasi 'di ba, Popoy, kunwari may karelasyon ka, pwedeng napakadaling i-block ka sa online account, sa cellphone Social number. media niya. But paano yung bahay? Paano yung mga kaibigan? Wala bang, o kaya hindi mo ba naisip Common friends, no? Albi, na i-report sa police? Kasi baka mamaya, hindi ka pala Dali lang. ginost. Mamaya nag-get Wag ka mo- na pala. Uy, huwag ka munang pupunta sa pulis hanggat hindi ka muna nakakapagtanong sa bahay. I mean, sa bahay din. Bahay. Diba? Sa bahay. Kung alam mo. Wala kasing binanggit kung hindi ayaw ba siyang kausapin. Or Hindi, palagi alam ba natin, siyang- Bea. Ang sinabi sa atin is hindi siya welcome sa mga magulang. 'Di ba? Hindi siya welcome sa mga magulang, so hindi siya makapunta doon sa bahay. Pero Sa at least, kapag ka ganitong mga sitwasyon na, kasi maraming bagay ang pwedeng mangyari. Pwedeng nagkasakit, or pwedeng meron siyang medical condition na hindi sinasabi sa'yo, no? 'Di ba? Pwede. Doon sa, I mean, hindi mo pa alam, ganyan, baka kinakailangan niya ng, or pinagbawalan talaga ng family niya, at least doon, kahit na medyo hamak-hamakin ka, bastusin ka sa gate ng bahay nila, at least alam mo na. Alam mo. 'Di ba? Yung na- dahilan. Na Hindi safe yung, kahit paano, di ba? Yes, alam mo Okay na, na naman. mamura ka man, ganyan. Pero dito, alam mo, Bea, meron namang inilawit kasi sa atin na probable cause. Naks, probable Meron, diba? cause. Sa umpisa Itong- pa lang actually. Oo. Itong Diba? si Albi. Okay. Oo. Hindi kasi, alam mo, meron akong friend noon, na I have nothing against sa kultura ng iba't ibang mga lahi naman, iba't ibang mga Chinese. Pero alam ko, parte kasi ng kultura nila, lalo na ang mga medyo mas may kayang mga Chinese, ang gusto nila, lalo na sa mga anak na babae, ang mapapangasawa ay kapwa nila Chinese. 'Di ba? Meron pa rin nga yung arranged marriage. Kung Correct. sabihin natin, meron mga ganun Nangyayari pa rin papadate yan. Oo. sa ganito, ganyan. I mean, hindi natin maintindihan, sabihin man natin na, naku, hindi na uso yung mga ganyan. Sa iba, hindi na. 'Di ba? Pero Sa kapag iba. ka sinabi kasing conservative ka, sinusunod mo yung kultura, 'di ba? Lumang kultura, lumang nakasanayan ng pamilya, medyo mahirap po talagang banggain 'yan. Correct. Ngayon, 'di ba, etong si Albi at si Red ay pinili na mahalin ang isa't isa. Lalo na si Red, pinili itong si Albi. 'Di ba? One thing we understand is that they love each other. Pero it's another thing na kailangan din nating ma-enlighten kapag ka ikaw naman will go against the family culture, 'di ba? Yung ganyan The na conservative. family mismo. Oo, yung pamilya Kasi, na kasi may kakilala ako, Bea,
ayaw talaga siyang may mga nakadate pa nga siyang artista daw, 'di ba? Nung single siya, yun ang gusto niya. Okay naman din doon sa pero ayaw ng family niya. Sabi ko, bakit? Sabi ko, gwapo nga yung artistang yun. Sabi, hindi. Kasi hindi siya Chinese. Just for that reason alone is enough para hindi siya magustuhan ng family. Hindi kailangan Chinese. Yan. Lalo na mga pagbabae. Kaya alam mo, Popoy, at ito ang tingin ko lang sa sitwasyon ngayon ni Alvi. Parang anong nangyari, 'di ba? Gusto nga nila yung isa't isa. Parang sabi siguro doon kay ano pangalan ng girl? Teka, nawala sa isip Red. ko. Red. Sabi siguro kay Red, sige, mag-enjoy ka muna. Sige, magkaroon kayo ng relasyon, pero hindi kayo magkakatuluyan. So parang ganun, no? Parang panandali ang ligaya, para lang, alam mo yon, mapagbigyan yung mga sarili nila na mahalin yung isa't isa. Pero I'm sorry, merong hangganan, meron tayong time limit. Kasi meron pa rin akong responsibilidad sa family ko na iba yung kailangan ko pang asawa ko. Parang ang sad kapag parang ganun yung nangyari, na pinagbigyan muna nila yung mga sarili nila, pero hindi sila pwede magkatuluyan in the end. Alam mo kasi, ang consequences kapag ka ganyan yata, lalo na kapag ka may mga business sila, you are not going to be entitled na may manahing business. Pwede kang i-disown ng pamilya mo kapag ka, kung kaya mo ngayon at naghirap ka, hanggat buhay, lalo na yung patriarch na tinatawag at sinabing hindi talaga pwedeng tulungan yan. Hayaan nyo lang siya. Kung maghihirap siya dyan. 'Di ba? Matigas ang ulo. Ganun ang kultura, 'di ba? Hindi pa pwedeng marami ang pwedeng mawala, 'di ba? And understandable kasi for the side of the woman, Popoy, 'di ba? Parang sugal din kasi nasusuwayin mo yung pamilya mo, yung angkan mo para sa taong ito. Pero ang tanong ba, itong taong ito, ito na ba talaga yung pang forever mo? So, mahirap talagang sabihin na choose love above everything, more than the family and responsibility. Kasi when it comes to love, wala talagang kasiguraduhan lahat. Pwedeng mahal na mahal nyo ang isa't isa ngayon, pero bukas makalawa, pwedeng nagpapatayan na kayo. Anong babalik ang pamilya ng babae, di ba? Wala. Na nga siya, Itatakwil. Oo, itatakwil ka Oo, yan ang mga i-judge consequences. Si Red, kung sakali man ganun talaga ang nangyari, 'di ba? Okay. Yun. Basa muna tayo ng mga comments, Bea. Ano ba ako? Ikaw. Sino? Si Annabel de la Peña Bongo, may biranggit na artista na nagpauso daw ng ghosting, 'di ba? DJ Bea Alonso. Charot. Si Marvin, eto tingnan natin kung may sense. Mahirap talagang mag-ghost lalo na hindi alam ng asawa mo. Hindi mo masabi sa kanya ang bigat ng nararamdaman. Yeah. Ito sabi naman ni Rubelin Akula, para hindi ka mag-ghost, iwasan mong ma-attach agad. No expectations hanggat hindi officially in a relationship. Just go with the flow but don't be attached. Don't hope. Sila na nga. First time watcher and new subscriber po. Ayan. Pero hello, siguro welcome. na-miss ni Rubelin na Akula. Naging sila naging sila. Naging official. Tapos sasabihin mo, sasabihin mo, lesson or walang expectations. Teka lang, tayo walang expectations. Abnormal relationship naman yan. You can lessen yung ibang expectations mo, pero yung no expectations at all in a relationship kayong dalawa, hindi naman pwede yun, Rubelin. Ayan, pero welcome sa ating comment section dito sa YouTube. Si Riven sabi niya, yes, you love each other, pero kailangan talaga nating tanggapin yung acceptance. Labo mo, Riven, ha? Ayan, pero sabi niya nga, kung hindi para sa'yo, it's not for you. Ay, nako. Ito na naman mga comment nila. Alam mo, kakatambay yan ni Riven dyan sa comment section sa Facebook. Kakachika kay Sergio, kay Marvin, kay Paul Santos. Kaya ayan, nabarkada, Popoy. Ayan, nagtamay na. Ayan, kayo, fan yata kayo ni Asian Cutie, mga ganyan. Mga cute na Si Jenny Parker sabi niya, totoo, Popoy, ayaw ng mga Chinese na hindi Chinese sa maging asawa ng anak nilang babae. Yan. I mean, dun to sa mga conservative.
'Diba, sa mga conservative na Chinese. I mean, Mm-mm. inuulit ko nothing against your culture. 'Diba, napag-uusapan lang naman po ito. It's about the relationship ng mag-boyfriend at mag-girlfriend. Okay? Fruitfulness. Sana wala naman tayong na-o-offend dyan. Wala nga kami sinasabi kung tama ba o mali yun eh. Kasi it's your Oo. belief eh. It's your culture. It's your practice. 'Di ba? Medyo mahirap lang din para sa ibang tao, pero who am I to say na na mali yun o tama yun. Pero dito sa second part, sana naman kahit papano ay malinawan tayo. Talaga bang officially ghosted nga ba itong si Albi o kinulang lang siya sa effort na hanapin, kumustahin? Ano ba nangyari kay Red? Kasi pwedeng, pwedeng bawal ang cellphone, bawal ang ganito, bawal kang kumonekta sa labas. Dito ko lang sa bahay. 'Di ba? Kasi Diba? kinontra nyo yung kagustuhan ng pamilya. 'Di ba? Yun eh. Oo, magmukha man naka-house arrest yan sa sarili niyang bahay itong si Red. Natural. House arrest. Kanino kang house arrest? Yan, kumbaga nandun siya sa loob lang ng bahay nila. Bawal lang Bawal mag-communicate lumabas. sa labas. Oo, Yes, bawal kang that we will have kitain. to know. Yes. Okay. Ayan, at 38 minutes makalipas ng 1 p.m. Samahan niyo po kami para sa second part ng ating kwento. I-share ang ating story for today. Ako po si DJ P. DJ Popoy, that's my Gwapopoy. And Gorgeous B, Bea po. Popoy at Bea, I was in denial noong mga unang araw ng bigla ang pagkawala ni Red. Hindi ako naniniwala na basta-basta na lamang akong iiwanan ng girlfriend ko. Imposible. But as the days dragged on, unti-unti ko nang natatanggap na wala na talaga ang katangi-tanging babaeng nagpapatibok ng puso ko. Nagawa na lang akong iwan ng basta-basta na lang. Popoy at Bea, hindi ako naghahanap ng closure. Hindi ako humihingi ng proper breakup. What I really wanted is to know kung bakit niya ako iniwan sa ere. Hindi naman siguro mahirap yun. May pinagsamahan naman kami kahit papano. I tried asking some of our mutual friends, Popoy and Bea, pero wala talaga eh. Talagang nawala na lamang siya na parang bula. Lumipas pa ang mga buwan, ang mga taon, pero wala talaga akong nakuhang impormasyon. At sobrang nahirapan akong makamove on from Red. Lahat ng alam niyong way para makalimot, nagawa ko na yata. I went out with friends, nagpakalunod din sa alak, namundok para makahanap ng signs, at nag-travel abroad para hanapin ang sarili. Pero wala talaga. Hindi ko maalis sa sistema ko si Red. Popoy at Bea, akala ko talaga ay hindi na ako makaka-recover pa. Pero parang timang kasi itong si Destiny. Balak pa yata akong tampalin ng malupit na katotohanan. Nangyari ang lahat na makita ko out of nowhere si Red. It was really unexpected. Nagpunta lang ako sa mall para mag-grocery at ayun, nandun si Red. At hindi siya nag-iisa. Actually, hindi nga rin siya nagdadalawa. I saw her again in the arms of another guy pushing a stroller na may kasamang baby. Wasak na naman ako, Popoy at Bea. Sinubukan ko talagang lapitan siya, kausapin, at hihingi na rin sana ako ng paliwanag. Kaso, natigilan ako. Full Rambo na sana ako, kaso nang makita ko ang ngiti ni Red habang kasama ang lalaking nakaakbay sa kanya, ay tumigil talaga ako.
I have never seen her so happy. She looks content, Popoy and Bea. Doon na nga naghalo ang lungkot at saya sa puso ko. I'm happy na sa wakas nalaman ko rin ang totoo. She left me to follow their family's tradition. Nalungkot ako kasi ako dapat yun eh. Ako dapat yung kasama niya. Kami yung masaya. Popoy at Bea, bakit ba ang hirap mag-move on? Wala naman akong nagawang kasalanan pero ako yung hirap na hirap. Bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Sana ay matulungan ninyo ako. Lubos na gumagalang, Albie. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin 1:47 in the afternoon at yan nga po ang naliwanagan na tayo sa kung ano talaga yung nangyari. Although marami pa rin mga katanungan, Bea, pero nalungkot din sa sinapit nitong si Albie dahil malungkot pa rin siya magpasa hanggang ngayon. 'Di ba? Kasi kung iisipin mo nga naman, parang hindi ka man lang nagpaalam ng walang ni isang salita, wala, Bea eh. 'Di ba? Wala as in totoo nga yung officially ghosted na term na ginamit nitong si Albie na wala na lang, para lang akong okay, minahal ba ako talaga nito? 'Di ba? Ang dami ako, I can only imagine kung ano yung mga pwedeng iniisip ni Albie through the years na hindi siya maka-move on dito kay Red. Tinulungan niya naman yung sarili niya. Ano pa bang kulang? Ano pang kulang? May naiisip ka ba, Bea? I think, Popoy, kasi yung yung explanation at ang pinaka nga for me is the apology. I'm sorry for hurting you and I'm sorry for leaving you ng walang dahilan. Kasi totoo naman, nakakaloka nga naman talaga yon, yung iwan ka ng walang dahilan, walang explanation whatsoever, nag-alala ka na, na-stress ka na at lahat-lahat. Kahit ako, mahirapan din ako mag-move on ng ganun kasi iniwan siya nang masaya sila. Hindi naman sila nag-away, di ba? As in, parang out of the blue na kumari kumain tayo ngayon, kinabukasan, wala ka na. So, wala na. Nakakaloka talaga yun kasi parang hindi mo tuloy alam may ginawa ba akong masama or whatsoever. At feeling ko, Popoy, ang isa din sa masakit is aside from dun sa walang explanation, walang apology, is yung nakita niya na all this time, ako, hirap na hirap ako dahil sa'yo. Tapos ikaw, makikita ko, ang saya-saya mo, may anak ka na pala, or most likely kasal ka na pala. So, this is so unfair, Lord. Alam mo yon, wala naman akong ginawa kundi magmahal ng totoo, ibigay ang pwede kong ibigay. Tapos eto, makikita ko, parang unfair naman. Parang wala naman akong kakampi dito sa mundong to. Ako na nga yung nagmahal, ako na yung nasaktan, tapos siya pa yung masayang-masaya, samantalang ako nagdurusa dito. So, alam mo yun, understandable kung bakit hirap makamove on etong si Kuya. Ang tingin ko na lang, Popoy, si Albie, ang tingin ko na lang, Albie, no, yung palagi natin sinasabi, Popoy, na only time can help you heal. Help lang, ha. Hindi namin sinasabi na time will definitely heal you kasi kailangan mo rin tulungan yung sarili mo. Lalo na nga nakita mo na masaya na si Red. Doon pa lang pwedeng kung mahal mo talaga siya, pwede mo nang eto na yung closure, eto na yung period na kailangan ko. At least alam ko na buhay siya, safe siya, at masaya siya. 'Di ba? Yun na yung period na kailangan mo. And at least, yun na yung lisensya mo para, alam mo yun, okay, kailangan ko na mag-focus sa sarili ko, kailangan ko na mag-move on, may buhay pa ako, hindi lang si Red yung buhay ko. Alam mo yun, kailangan mo kasing yung sarili mo din
Albi hindi lang yung paano ba? Hindi lang hindi ka talaga pwedeng mag-dwell sa sitwasyon mo ngayon kasi kung miserable ka, kagagawan mo din yan dahil ayaw mong i-let go. Ayaw mong tanggapin. Life is really unfair, Albi. I'm so sorry. Life is really unfair. Kaya nga ikaw na lang ang maging fair sa sarili mo. And to be fair to yourself, you have to let go. You have to let go of everything. Madaling sabihin, oo, hindi naman namin sinasabing madaling gawin. Pero you need to take the first step. And that is accepting na eto na yung sitwasyon, hindi na kayo pwede, hindi na kayo magbabalikan, and then you can start moving on by letting go. Yes. Ayan. Alam mo, Albi, ang sasabihin ko lang, medyo may kalaliman siya, pero if you, kung figuratively, maraming Kaya lessons. ni Albi yan. Kung iti-take mo literally, pwede rin. Because it's simple. 'Di ba? The secret to life is movement. 'Di ba? Anything that moves, 'di ba? Kahit anong mga gumagalaw, ibig sabihin merong buhay. 'Di ba? Kahit basura na nakita mo nga nililipad ng hangin diyan, ibig sabihin may umiihip na hangin, merong puwersa. 'Di ba? Ibig sabihin may pagkilos, merong living thing na nasa gilid-gilid. 'Di ba? At ikaw naman, 'wag mong sayangin yung buhay mo by trying not to move. 'Di ba? Move on, sinubukan mo na, totoo naman 'yon. Pero your movement is not enough. 'Di ba? Kasi nasasaktan ka pa magpasa hanggang ngayon. Dapat dati pa 'yan eh. Hindi na natin makokontrol kung gaano kasaya, hindi na natin pwedeng singilin ang tadhana, bakit siya masaya, bakit ako hindi pa, because it is your choosing. 'Di ba? Ikaw ang pumili kung nasa saan ka ngayon. 'Di ba? Your state of mind now is not controlled by Popoy or is not even controlled by Bea. 'Di ba? It is controlled by you. 'Di ba? Kaya mahirap na ring ibintang kasi matagal ng panahon eh. Mahirap ibintang na yung kasiyahan mo at hindi na rin makatwiran for you na yung kasiyahan mo ay nakabase pa rin kay Red. 'Di ba? Masaya siya o miserable ang buhay niya. Sige, ganito. Baliktarin natin ng konti. 'Di ba? Will it help you make you feel better kung sakaling si Red ay nakita mong miserable o sinasaktan ng lalaking kasama niya doon sa mall na 'yon? 'Di ba? Ano mararamdaman mo? 'Di ba na ay, buti na lang ganito. Magmo-move on na ako. Mali yung pinili mo eh. 'Di ba? May karapatan. Ganun ba? 'Di ba? Of course not. Maawa ka na naman lalo ron sa tao. 'Di ba? Lalo mo na naman siyang mamahalin. The same way na nangyari ngayon na nakita mo na masaya siya. 'Di ba? It makes no difference. 'Di ba? Ikaw ang kailangan mo ng it is you against you. 'Di ba? You versus you, Albi, sa ngayon. Oo, na wala na, kailangan mo ng pakawalan na anything that reminds you of Fred. Ayan na, nasagot na. Meron na siyang pamilya, tahimik na o magulo yung buhay niya. Wala ka nang pakialam na mili na siya eh. Kaya ikaw, you have to choose now. Diba? Sino ang pipiliin mo? Yung Albi kahapon o yung Albi ngayon? O, dahil yung Albi kahapon, wala ka na masyado magagawa doon sa malungkot na Albi na yun, sa miserableng Albi na yun. Doon sa ikaw na ang dami-daming mga tanong, 'di ba? Pero doon sa ngayon, 'di ba? Your knowledge now, 'di ba? Yung alam mo ngayon na andun na siya, nakapamili na siya, yan may magagawa ka diyan. 'Di ba? Para maging better na yung Albi sa mga susunod na araw. 'Di ba? Kumbaga, wag na i-less complicate na nga natin. Alam mo na kung nasa na siya, ikaw dito ka na. 'Di ba? Hindi ka na pwede dumaan diyan, dito ka na sa kabila. Traffic na diyan eh. Lipat na. It's as simple as that. Alam ko, dahil, syempre, emotionally, mahirap talagang sabihin na, mahirap naman kasi Popoy, nag-invest ako ng masyadong sobrang emosyon dyan eh. Pero ngayon, ang mas kailangan mo ay yung sarili mo. 'Di ba? You love yourself more. 'Di ba? Kasi ang mali doon sa nangyari dati, mas minahal mo si Red more than sa pagmamahal mo sa sarili mo. 'Di ba? Ganoon 'yun. Kaya you focus on yourself, and then kapag feeling mo okay ka na, 'di ba? You get rid of anything that reminds you of Red. 'Di ba? Get rid of anything that reminds you of Red. Of Red. 'Di ba? Tanggalin mo na lahat 'yun. Oo, pictures.
No, ganun lang yan. regalo. Sabi ko nga sa'yo kanina, the secret to life is movement, di ba? Panghawakan mo na ulit yung buhay mo, kumilos ka na, gumalaw ka na. Whatever it is, basta hindi naman syempre makakasama sa katawan mo, hindi makakasama sa relationship mo with your family and your friends. Kung ano man ang gusto mong gawin, well then, go ahead. Gawin mo na ngayon. Set yourself free. 'Di ba? Wag mong ikulong yung sarili mo doon sa idea na hindi, kailangan pa ng explanation galing kay Red. There's no explanation. Yun na, nakita mo na yung picture ng explanation na kailangan. Diba? It could have been better kung meron ngang explanation from Red sa kung ano nangyari noon. Diba? Pero, ayan eh. Yan na yung statement. That's the story. Diba? Na wala na talaga kayo. Tsaka taon na, Albi, sayang ang buhay. Tatanda ka, pag birthday mo, tatanda ka. Susunod na taon, di ka pa rin nakamove on, tatanda ka na naman yan. Aba, teka, hindi na ako fair sa sarili ko yan. Sabi nga ni Bea, maging fair ka sa sarili mo. Hindi pa pwedeng nagkaka-wrinkles ako, ikaw pa rin ang iniisip ko. Hindi na nga ako ang iniisip mo. Diba? Hindi pa pwede yan. Oo, tsaka ngayon pa lang sinasabi na namin sa'yo, Albi, wala na kayong balikan. Okay? Huwag ka nang mag-expect ng kahit anong balikan. Or, at least yung communication, wala na rin yan, Albi. Utang na loob, huwag mo nang guluhin. Okay? Mind your own life and mind your own business. Ganon. Yeah. O ito, basa lang tayo ng ilan sa mga komento mula kay JR Bautista. Culture difference was never really an issue. At first, yes. But eventually, kapag ka nakita naman ng parents na masaya ang anak nila, why not? Walang magulang ang gustong makita na malungkot ang anak nila. Yan. Yan yung ideal, JR Bautista. But, if you know these people that I know, wala silang pakialam. Yeah. Merong alam mo yung ako yung naging hinga, naging kaibigan ko yun eh. Ako yung naging hinga, ganito ginagawa sa amin nung jowa ko. Alam nga ng tatay ko pero hindi. Just because parehas kami ng lahi. That's it. You have to stay with him. Pero thankfully, wala na. Tapos na yata. Sabi ni Annabel de la Peña Bongo, Albi, masakit talaga yung nangyari sa'yo, pero wala eh. The damage has been done. Tulungan mo na lang yung sarili mo mag-move on kasi no choice ka na. Life must go on para sa'yo. In God's time, may darating din para sa'yo yung nakalaan at hindi ka iiwan pang muli. Alam mo, isa yan, Popoy, no? Meron at merong darating na bigla kang mapapaisip, oo nga, no? All this years, sinayang ko, kakalungkot-lungkot ko, ganyan-ganyan. Sabay may darating dito na mas hihigit pa. That's for sure, naman. Albi. Mas hihigit pang ligaya at pagmamahal ang makukuha mo kaysa sa nakuha mo kay Ren. Okay? Alam mo, ang lesson pa na dapat mas nakilala mo na yung sarili mo ngayon, Albi. 'Di ba? Na kapag ka talaga ikaw ay ikinumit mo yung sarili mo sa isang relationship, hindi ka talaga basta bumibitaw. 'Di ba? Doon mo mas nakilala yung sarili mo. Kumbaga, mas totoo kang magmahal. 'Di ba? Totoo talaga yung pagmamahal mo. Ngayon lang, kailangan mo lang kasi mahirap, Bea, kapag ka ang hinahanap ko ng hinahanap, halimbawa ay si Bea, si Bea ang hinahanap ko sa crowd na hindi ko naman siya makita kasi wala naman siya in the first place doon sa crowd, hindi ko nga ma-appreciate yung ibang mga mukha na nandyan. Diba? Diba? Na pwede ko palang maging kaibigan, pwede palang maging espesyal kami, nahihigit pala, or pwedeng hindi man humigit, pero kumbaga masasatisfy ako at magiging masaya ako nakasama siya. Diba? Hindi yung nakafocus ka lang ganun. Alam mo yung sa kabayo, yung may tapahuho yan eh. Para hindi na tapahoho, may para hindi ma-distract ng mga nandito sa gilid, ganyan. Alisin mo yan, marami kang makikita rito. 'Di ba? Hindi distraction, pero mawa-widen yung view mo. Ang dami palang magaganda. Baka diyan lang paglabas sa bahay nyo, 'di ba? Nandyan yung kapitbahay mong maganda, hindi mo napapansin. Crush ka rin. Kababata mo, yung mga ganyan. O yung kasama mo ng mga kaibigan mo, meron pala doon na gustong-gusto ka, kaya ka nga laging sinasamahan, Albi. Lagi kang sinasamahan. Diba? Inaantay ka lang maging open, maging welcoming sa new people sa buhay mo. Oo. Yung nagsasabi dyan, Albi, sige na, doon ka na mag-rest sa bahay. O doon na tayo o doon na tayo sa kama. Yan, yung ganyan. O kung ayaw mo, dalhin ko na lang yung kama sa inyo. Yung mga ganun. Diba? Huwag kang maging kabayong may kalesa. Diba? May tapahuho. May tapahuho. Oh. No. Ano
Ano pa ba? Wala na ako dito. Hindi ko alam ko. Basahin ko ba itong kay Mm. Marvin? Naku, may char sa dulo eh. Sige. Basahin. Sige na nga, pagbigyan. Nako, Alvis, tingin ko kailangan mo nang alisin sa isip at puso mo si Red. Tahimik na siya sa kanyang pamilya. Tanggapin mo na lang katotohanan. At least nasagot na ang mga tanong mo. Para sa akin, ituloy mo na lang ang buhay at malilimutan mo rin si Red. Sana magawa ko to sa sarili ko, Char. Gusto rin pala. Lagot yan sa asawa niya. Si Marvin Huwag yan. makalimutan tong si Marvin. Nako, Lisa, nako. Nasabi ko Hindi sa iyo. talaga alam bakit may asawa ka pa hanggang ngayon, Marvin. Hindi ka pa iiwan yan. Okay, ito si Roslyn, sabi niya, it is not easy pero may ibang buhay na siyang pinili. If you truly love her, let her go. And one day, maka-move on at may para sa'yo. Kaya wait ka lang. Thank you, Roslyn Danielson. Yes. Si Riven, basahin lang natin tong kay Riven. Proper closure, sabi niya. Kaya ka hindi maka-move on kasi hindi ka pa satisfied sa nangyari. Masinsinang usapan lang para mahanap mo yung satisfaction na hinahanap mo. Trust me, I've never been there. Hindi. Ang sabi niya, trust me, I've been there. Diba? Hindi, mahirap nga. Kung may pagkakataon. Pero kung wala ng pagkakataon, para sa akin Pero naman, yung sabi nga picture na natin nakita mo, yun kanina, na yun. diba? Yun na yun. That's the explanation. That's the story. No words. Ikaw na ang bumuo ng nakita mo, ang saya-saya niya, may tulak-tulak sa stroller na bata, masaya rin siya sa kasama niya. That's the explanation. That's the closure. Kailangan Okay na pa yun. ba i-put into words para sa'yo? Kailangan pa ba i-print? Okay. Ito, merong sinabi rin si Riven. Sabi niya, Popoy, how will you make yourself feel better without even knowing what you needed to improve on or where did you go wrong? Yan yata yung nararamdaman niya ngayon. Yan. Syempre, assessment na yan eh. Self-assessment na yan ni, ni Albi. Ano masasabihin ba? Kasi hindi ka madalas mag-ahit noon, may putok pa noon, I don't know. Diba? Siguro, pwede. Pagka nga may pagkakataon. Diba? No. You backtrack, you think of what happened to your relationship. Kung alam mo na meron o wala kang nagawa, doon pa lang malalaman mo na eh. Isipin mo yung mga naging experiences nyo together, di ba? Isipin mo, hindi pwedeng hindi ko alam. Malalaman mo kung meron o wala kang ginawa. Di ba? Basta sigurado lang na closure lang ang hinahanap mo kasi marami dyan yung gusto sasabihin, pwede ba tayo mag-usap para meron lang proper closure? Ayan, Riven, makinig ka. Pero ang gusto talaga is to try and win you back. Diba? Yung merong vengeance na baon-baon at least. Kung hindi man kita you have to know yourself eh. 'Di ba? Kailangan kilala mo ang sarili mo. Pagka ba nilapitan ko itong taon to, nakipag-usap ako sa kanya, ayusin lang namin yung hiwalayan namin, pero hindi, gusto makipagbalikan, gusto ganito. Nung napagbigyan ng contact number, ayan na naman, good morning ka na naman ng good morning. Good evening ka na naman, good evening. Kumain ka na? Kumain ka na? 'Di ba? Para kang yung nagsasalitang ibon, parot. Ganyan. Kumain ka na? Kumusta ka na? Tapos pagka tinanong na, kumusta lang naman ako eh. Gusto ko lang naman, okay ka. Okay na nga, may asawa na nga ako eh. Parang ang daming ganyan. Yung parang nangungulit. Tapos pag kinall out mo yung pangungulit, parang gusto pang sabihin, masyado ka namang malisyosa. Nangangamusta lang naman. Kasalanan mo pa. Naku, yung mga taktikang ganyan, don't fall for it. Okay? Don't fall sa mga nagga-gaslight yung mga yan. Kaya kumbaga, medyo ilayo mo na yung sarili mo doon sa pwede pang makasakit na naman sa'yo. Diba? Gets, Riven? Diba? Medyo ilayo mo na. Alam mo na yung explanation. Ano pang explanation? Ayan. 5 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon, mga kapamilya. Maraming salamat po sa inyong mga tumutok dito sa ating YouTube Live. And thank you so very much. At syempre sa Facebook fan page natin. Thank you so very much sa lahat ng mga nag-share, sa mga nagpa-star, sa mga nagpa-super sticker, sa mga nagpa-super chat. Mabuhay po kayo. Thank you. At huwag niyong kakalimutan, balita ko, malapit na tayo mag 14 million streams utang na loob. Correct. Konting kembot na lang. Kaya after nito, pag gagawa na kayo magawaing bahay nyo, i-on nyo lang. Tuloy-tuloy play lang yan sa Spotify, ang Dear MOR. Okay? Yan. Sa Spotify po yan. Dear MOR.
the podcast. Mga kapamilya, nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea po. At syempre, ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari ngayong araw na ito, mga kapamilya, ha, huwag kakalimutan, batiin si Makoy Marcos. Ayan ang aming producer. Happy birthday. Everybody's invited daw po. Kung alam mo yung lugar nila. Kung hindi, sorry. Yun lang naman. Sabi niya, lahat invited. Paki-invite po lahat, Popoy and Bea. Pero kung alam yung lugar, kung alam, go. sige go. Pero di nyo alam, bala Sorry. kayo. Yan. And bring your own baon. Ayan. Happy birthday, Sir Mark Makoy Marcos. May have many more to come. And of course, syempre, dahil happy birthday, you stay happy. Next.